Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa Mikalap shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening, as always. Saan man po tayong sulok sa mundong ito, naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga oras na ito. Okay? Shoutout din po sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ati na Vlogs, mga kasamahan ko pong reactors at Kalinga partners. Sa inyong lahat po guys ay mega love shoutout. Okay? So gusto ko lang pong gawa ng reaction guys. Ito nga pong live ni Kalinga Prab kagabi. Halos hating gabi na po no, diyan po sa Pilipinas. Sinagot na po niya no yung mga bashing po no na binabato sa kanya. So yun po ang kagandahan. Ika nga marami po ang nabigyang linaw. Ika nga doon talaga sa mga binabas po sa kanya. Actually, marami pong naipasa sa akin guys, no, mga screenshot ika nga ng mga conversation po nila sa GC nila o di kaya mga comments po no sa Facebook kasi grabe po talaga ang bashing sa Facebook. So, yun na nga po, pinaghandaan din po natin yun kung paano natin sagutin ika nga no yung mga bashers na yun. Ang kagandahan dito, no, si Kalinga Prab mismo, pinaliwanag na po niya. Okay? So, bago po natin gawa ng komento guys, ito, panoorin muna natin sandali itong maiksing video clip na ito. Ito po yun. Binabash ka ng ibang Jomcar, bakit daw puro LC Kesyo daw pinsan? Hindi po sa ganon, kasi sa totoo po niyan, nung Friday po, smash it po talaga kami ng Jomcar. Pero late nga pong nakauwi si Carla, kasi galing siyang sa school. Late siyang nakauwi. At ayun, so wala tayong magagawa. Yun yung schedule sana natin, pero di siya available. So, na-adjust na-move na lang na-move. Sabado, ang gusto ko talagang i-shoot nung Sabado, yung Argel, kasi matagal na rin yun. Hinihintay na rin sila ng mga fans, supporters nila. Hindi ako kasi hindi porke malakas ka, viral ka, is ikaw na lang palagi. Hindi ako ganun. Kahit walang love team po, ay okay lang sa akin. Kahit walang love team, tatanggapin ko po yan. Kasi ako po ay, hindi po ako dyan na porke viral ay kumbaga, may favoritism, parang ganon. Hindi po makalinga. Ginagawa ko po yun para sa mga viewers, no? Ginagawa ko yun para sa mga viewers kasi marami nag-aabang, naghihintay sa kanila. Ayun, so malinaw po yan guys, hindi po favoritism, hindi po porket pinsan niya si Ido, pinsan niya si Kalingap Dan, ay yun na lang po lagi ang binavlog. So, walang favoritism at ang sinabi po ni Kalingap Rab, panahon o time po talaga ang problema. Supposed to be noong Friday, iba-vlog sana ang Jomcar, kaso lang late nga po si Carla na dumating. So dito paano may dinagdag pa siya? Kasi ako mga kalingap talaga, kaya lang naman talaga tayo may love team. Ayan, mga serye. Siyempre, para sa mga viewers unang-una. Pangalawa, unang-una para sa kanila, sa ating beneficiaries. Doon mismo sa mga bida natin, kay Carla, kay Biancy, kay Joy, kay Dara, kay Rose Ann, yun ay para lahat sa kanila po. Pangalawa na lang yung para sa mga viewers. Kasi marami nag-aabang, marami nag-enjoy, marami tayong napapasaya. Pero kung sabihin natin pag walang love team ay malulungkot ako or di ko kayang walang love team sa channel ko, ay nagkakamali po kayo kasi kahit wala pong love team, okay lang po sa akin. Ang iniisip ko lang, yung mga beneficiaries natin. Hindi sila matutulungan ng kagaya ng natatanggap nila ngayon. Diba? Hindi nila mararanasan yung mga travel na yan, yung mga motor, yung bahay na malaki. No? Oo, matutulungan natin sila. Pero napaka-minimal na tulong lang. Yung sapat lang. No? Allowance, bigas, no? Yung hanggang lang sa makapagtapos. Yung yung saktong-sakto lang. Hindi po. Kaya wag po kayong magsabi na paborito kong Etsy kasi puro Etsy na lang. Hindi po. Nagkataon lang na syempre nung nag-travel tayo, Etsy yung kasama natin. Kaya malamang Etsy po yung mga vlog po natin noon, no? Saka Etsy yung pinapabahayan natin. So syempre nag-ipon din tayo ng mga
tawag dyan, ng mga budget para sa pabahay. Kasi ako makalingap kahit mag-views lang ako ng 100k, 200k, kontento na po ako dun. Kontento po ako dun sa ganong views. Ayun, sumaliwanag po yan guys kung bakit may love team. At kahit wala din pong love team, okay lang din po sa kanya. Pinaliwanag po niya guys na ang mag-benefits po talaga unang-una pagka meron nga itong love team ay yung beneficiary. Kasi nga po ang tulong na matatanggap po nila pag may love team ay mas marami. Ika nga secondary na lang po yung mga viewers na siyempre kinikilig tayo. Although siyempre nandoon din po yun. Pero hindi ibig sabihin ika nga kung walang love team ay bagsak yung channel ni Kalinga Prab. Hindi po. Sabi nga po niya, okay na po sa akin kahit na 100,000 o 200,000 na views sa mga vlog niya. At sigurado po yun, nakikita po natin yan guys, sa mga vlog po ng ibang charity vloggers. On average po talaga, ang views po nila, nasa ganun lang. Pero suma total, at the end of the month, meron din po sila mga 20 million plus views, which is just the same, no? Sa mga vlogs din po ni Kalinga Prab, sa mga views po niya. So ito guys, pakinggan pa natin. So ayun nga po may tayo, medyo gusto ko maghingi ng sorry sa mga sa Jomcar fans kasi yun nga, meron akong kasalanan. Ngayon pa lang po ay nagsusorry na po ako. Ang kasalanan ko guys is yun nga, di ba si Kuya Jens, si Kuya Jens ay nagbigay sa akin ng budget para sa Jomcar, di ba? Nagbigay ng budget, pero matagal na po yun. Siguro mga 2 months ago na. Limot na ako. Kaya yun nga yung kasalanan ko, nakalimutan ko po. No? So, naalala ko siya nung kita-kita kami nila Kuya Nel. Kaya yun po yung kasalanan ko, sorry po sa Jomcar fans. Na yung palang budget na yun, para sa anniversary ng Jomcar, di ba? Para dun sa helicopter. Ayan, para sa helicopter. Siyempre may sobra yon kasi yung budget is 100,000. Ayun, so narinig po natin guys, ang pagsusuri po ni Kalinga Prab. So dyan po tayo hanga kay Kalinga Prab na kung meron siyang mali ay talagang nagsusuri. So ganun dapat sa mga reactors, sa mga partners, o kahit sa mga sponsors, kung nagkamali po tayo, kailangan handa po tayong magsuri. At dito tayo hanga kay Kalinga Prab na nagsuri po talaga siya, inamin niya yung kanyang pagkakamali. At yung pagkakamali na yun ay common po yun. Ika nga, hindi lang po si Kalinga Prab ang nakakalimot. Tayo guys, minsan nakakalimot din po tayo, lalo na po kung tayo ay busy. So naintindihan po natin yan kung bakit nakalimutan po yan ni Kalinga Prab. Yung inabot po sa kanya ni Kuya Jens na 100,000 na para po sa Jomcar anniversary celebration po nila. At yun dapat gaganapin sa Boracay. Unfortunately, nakapag-decide na po si Kalinga Prab na ang mapunta sa Boracay ay ang Danjoy. So ayaw po niyang baguhin yung desisyon na yun. Kung bakit 100,000? Dahil nga po, budget daw po yun sa pagsakay nga ng Jomcar sa helicopter. Kung sa Boracay, meron po kasing helicopter doon guys. Ang pagkalam ko, ang bayad po sa helicopter is 15 minutes na mga nasa 5,000 pesos, kung di ako nagkamali. More or less ganun po. O siguro depende kung gaano katagal. Baka yung 5,000, baka ilang minuto lang yun. Kung mahaba-habang ikot siguro doon sa island, baka mas malaki. So, ganun pa man, sobra-sobra pa po yun. So, eksakto pa po sana na magagamit sa mga ikot-ikot po nila doon. Pero, gagamitin na po yun sa ibang lugar. Hindi na po sa Boracay. Dahil Danjoy na po ang sa Boracay. Okay? So, ito guys, pakinggan pa natin. Di yan na yung anniversary na rin. Tapos na. Tapos na po. Anniversary ng Jomcar sa Thailand na po gaganapin. Kahit 3 days, 4 days, sapat na yun. Ayun, so malinaw po guys, napaganda pa. Instead na sa Pilipinas, gagawin yung kanilang pasyal o bakasyon, mapupunta pa sila sa Thailand. So sabi ko nga po, ang Thailand ay isa sa napakagandang lugar, isa sa napaka-romantic na lugar. Marami pong turista na pumupunta dyan. Katulad din po sa Pilipinas, marami po nag-honeymoon. Ayun. Isa po sa magandang pasyalan sa Thailand guys, itong Phuket. So, napakaganda din po ang Phuket. Okay? So, congratulations dito nga sa team ng Jomcar
kung saan sa Thailand po ang punta ng kanilang iniidolo. So yun po guys, no, ang gusto ko pong i-emphasize o gawa ng reaction yung mga bagay po na yan na nabanggit po ni Kalingap Rab. Okay? So una po, i-recap ko lang po yung sinabi niya na kahit walang love team, okay lang po sa kanya. Okay lang po sa kanya ang mag-average ng 200,000 views. Okay na po siya doon. Okay? At pinaliwanag naman po niya na kaya po niya ginawa ang love team para din po mainly sa mga beneficiaries kasi sila po talaga ang number one na nakikinabang. Secondary na lang po ang mga viewers. Okay? At nabanggit din po niya guys na gusto po niya talaga pantay-pantay yung treatment sa mga Kalingap Angels. Kaya doon po no, sa mga nag-akusa bakit puro Viancy, hindi po yan totoo. Kung bakit naging Viancy lagi itong mga nakaraan linggo dahil siyempre yun po ang kasama nila sa Cebu. So hindi naman pwedeng isang vlog lang. So siyempre sunod-sunod din po yun hanggat may opportunity i-vlog mo po sila ng i-vlog kasi sila po yung kasama sa Cebu. So normal po yun. Okay? Now kung bakit hindi pa na-vlog yung iba, siyempre time po guys. Ang time po ng Kalingap Angels, lalo na po ngayon na mga estudyante na po sila. May available po sila dyan. Once a week siguro, yun ang pinaka-critical po talaga. Siguro Friday, Saturday, and Sunday. Ngayon sa dami po nila na nag-aaral. So kailangan mo talagang ayusin yung schedule mo. Ngayon, pag hindi man nila na-vlog, unawain po natin guys. I-consider po natin yung schedule mismo ng Kalingap Angel. At huwag sana nating ibas agad si Kalingap Rab dahil ginagawa po niya ang makakaya niya. At ang dami pa po na dapat po niyang i-vlog. Okay? Tapos yun nga po, yung kanyang pag-sorry. Dito po tayo hanga guys. Actually, may experience din po ako guys. Minsan nagpapadala ako kay Kalingap Rab na minsan hindi po niya naabot kay Joy. Dahil nga po sa kabisihan talaga. Minsan nagtanong pa nga siya sa akin, hindi ko pa ba nabigay ito? Sabi ko, hindi ko pa napanood sa video. So, I assume na hindi mo pa nabigay. So, ganun lang po yun. Kung meron po tayo guys na pinadala kay Kalingap Rab, at sa tingin natin parang nakalimutan niya, i-remind lang po natin, mag-message po tayo. At kung meron kayong nakaka-chat na keyboys, doon kayo makisuyo na kung pwede i-remind si Kalingap Rab doon nga sa pinadala mo. Kasi malamang sa malamang nakalimutan po yun. Dahil nga po sa kabisihan talaga ni Kalingap Rab. So doon natin siya intindihin guys. Huwag po yung magpo-post ka kaagad sa social media mo, magsasalita ka kaagad ng hindi maganda doon sa GC nyo at ibabash mo na si Kalingap Rab. O kung sino man yung ibabas mo. Kailangan po natin guys na intindihin ang kabisihan po ng tao. Si Kalingap Rab o si Kuya Bal. No, mas lalo si Kuya Bal. Kailangan mo talagang i-remind yan. Dahil nga po sa dami po ng ginagawa ni Kuya Bal, ganun din po, marami din po talaga nakakalimutan. Kahit nga po kami, no, mas lalo na po, nagkakaedad na, mas lalo na, marami na po tayong nakakalimutan. Kaya nga po, sinusulat na po natin, may mga memo. Yun. Ganun pa man, minsan talaga may mga nakakalimutan tayo. So, ganun din po, kaya naintindihan po natin si Kalingap Rab kung bakit minsan may mga bagay-bagay na nakakalimutan niya. So, wag po sana nating husgahan ang isang tao at ibabas na natin. To the point na sa kakabas mo sa kanya hanggang sa lalabas ka na sa Team Kalingap. Magiging anti-Kalingap ka na, magiging bashers ka na. Isipin po natin guys, masaya po sa Team Kalingap, no? Marami po tayong nakikitang community, no, sa YouTube o sa Facebook. Hindi po sila kasing close nga kumpara sa Team Kalingap. Kaya dito po tayo, pasalamat guys, no, sa Team Kalingap. Nakikita po natin, mayroon pong iba dyan, inaway na, nagkaroon na ng kaaway, lumipat sa ibang community, mga ilang buwan lang, bumabalik din po sa Team Kalingap. Dahil nga po, masaya guys sa Team Kalingap. Okay? Although minsan nagkaroon ng pagtatalo, minsan may mga bangayan, normal lang po yan sa isang malaking grupo na talagang active sa social media. At lalo na marami po ang reactors ang Team Kalingap, marami ang partners. So yun lang po guys ang aking reaction dito nga po sa live ni Kalingap Rab. Sa mga hindi nakapanood, panoorin po natin guys, marami po siyang binanggit doon. Okay? So, again, maraming salamat sa inyong lahat guys sa inyong pagsuporta sa mga upload po namin, sa mga live namin, pag-likes, pag-comments, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat. Sa nabanggit ko po, ang revenue ko po ay mapunta po sa aking mga beneficiaries, kasama na po dito si Joy Diwata, yung suporta po namin sa kanyang apartment. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.